Kamusta mga tol? Golden State Warriors lalaban pa rin niya kahit kulang-kulang ngayong season. Laban na! Ngayon sabihin, may tirahin natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus na sa goal! Okay game, ito yung roster ng Golden State Warriors ngayong season. Unahin muna natin sa sentro. Ito malamang yung starting center nila, si Tikbalang Kristaps Porzingis. 31 years old, 7'2", tangkad At 11 years na siya naglalaro sa NBA. Na-trade to sa Warriors na season no? Kapalit ni Jordan Sumingi Tapos 15 games na siya nakapaglaro sa Warriors. Pero binigyan siya ng Warriors 2 years, 40 million contract, tapos player option pa yung second year Last season, ang average si Tikbalang sa Warriors 16.1 points, 5.3 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 43.3% lang sa field goals at 31.1% sa 3 points. Eto, gusto ko talaga laro to si Tikbalang mga tol Kaso lang para bumibigay na katawan nito ngayon, palaging injured no? 31 years old na to, dapat nasa peak na to ng laro niya Pero imbis na lumakas, nagiging pahina talaga ng pahina yung laro nito Pero nag-fit kasi yung skills niya sa Warriors, diba? Allergic man sa big man ng Warriors, pero outside shooter kasi to Stretch 5'2" no? Sa labas talaga yung laro ito Pero pwede rin siya papostihin. At yung sana yung gusto kong gawin ng Warriors ngayong season, papostihin palagi to stick balang Pero alam nyo na, hindi talaga yun ang style ni Coach Kerr At tingin ko this season malamang ganyan pa rin yung maging average niya. Siguro 16 points per game na naman, pero asahan nyo, baka 40 games hanggang 50 games lang lalaroin niya ngayong season. Pangalawa, yung backup center nila si Boss Al, ang pasimuno ng mga lopsided na trades. Again, isa pang stretch 5 na naman na center ng Warriors, kagaya ng Tikbalang no? Eto, Thunders na talaga si Boss Al mga tol, 40 years old na to Pero binigyan pa rin siya ng Warriors 2 year, 14 million fully guaranteed na contract. May hanip At player option pa yung second year. Bagay din si Boss Al sa style ng Warriors kasi nga stretch 5 din to, diba? Pero kasi yan talaga yung problema kasi ng Warriors no? Puro ganyan yung style ng mga player nila. Kaya yung offense nila puro ganun din, walang pagbabago Kaya kapag baldog sila sa labas, talo palagi sila Sana dito humanap na sila ng backup na center na bruiser, diba? Yung pangkatawanan sa loob, kagaya ng ginawa ng Knicks last season Diba sa Knicks, si Pusakat, stretch 5 yun, laruan nun. Pero ang kapalit niya sino? Si Mitchell Robinson Supermarket, pambardagulan sa loob yun Kaya eto, gusto ko talaga yung laro ni Boss Al, pero tingin ko, wrong move talaga to para sa Warriors Dapat kumuha na lang sila ng isang batang sentro na pambardagulan yung laro. Tapos, starting power forward, syempre, andyan si Draymond Green. 36 years old na pala si Draymond, mga tol At kakapirma lang niya ng 1 year contract, $27 million. Actually, yun naman talaga yung nasa dulo ng dating kontrata niya diba? 6'6 yan, pero ang tingin ni Coach Kerr, 7-footer. Last season, ang average ni Draymond, 8.4 points, 5.5 rebounds, 5.5 assists, 0.9 steals, 0.6 blocks, 41.8% lang sa field goals, ang baba. At 32.6% sa 3 points, mababa talaga 8 taon ng ganyan ang average ni Draymond sa Warriors mga tol Pero babad pa rin palagi yan hanggang ngayon, pinapag-sentro pa minsan. At yung totoong tingin ko talaga dito kay Draymond mga tol kapag magagaling talaga yung mga kasama niya, talagang lumalabas palagi yung laro niya Pero kapag hindi naman magagaling yung mga kakampi niya, hindi rin talaga lumalabas yung laro niya Kasi ang style ng laro si Draymond, support type na player to, diba? Parang tank to, tsaka healer to Kaya sa ngayon, talagang hindi mo masyadong makikita yung value ni Draymond kasi nga, mahina yung Warriors ngayon Tingin ko mga tol last year na siguro to ni Draymond sa Warriors. Baka next year mag-retire na yan o kaya pumirma na lang ng veteran minimum sa Warriors ulit. I don't think na maglalaro sa ibang team ito si Draymond Tapos sa backup power forward naman, malamang si Gideon Santos no? 6'7 at 24 years old at 3 years na naglalaro sa Warriors. Last season ang average nito 9.2 points, 3.9 rebounds, 2.3 assists, 50% sa field goals at 35% sa 3 points. Medyo okay Taon-taon mga tol, pataas ng pataas yung average nito si Gideon Santos At last season, yun na yung highest average niya, naging 20 minutes per game din yung nilalaro niya. So for sure gagamitin talaga to next season mga tol Eto, energy guy to mahasal din to at saka masipag talaga kumato, tapos may tira pa sa 3 points. Pero kagaya ng ibang players ng Warriors, masyado talaga silang limitado sa outside shooting Bira sila sumalaksak, diba? Puro outside shooting lang Kaya nagiging one-dimensional talaga yung opensa nila Ang tingin ko dapat dito, i-trade na lang ng Warriors to mga tol At kumuha naman sila ng slasher na forward. Pero kasi, nasa simula pa lang siya ng 3 years na contract niya, $15 million. So baka hindi nila i-trade to no? Alas na siguro kung masama talaga yung record ng Warriors sa simula ng season. Ay, like mo nga, hype ka, na? Wala na kapag babago sa Warriors natin, hindi ka pa mag-like ka na!
Tapos sa starting small forward, syempre, si Jimmy Santos. 6'6 at 36 years old na ha. Last season, 38 games lang yung nalaro nito eh. 20 points per game, 5.6 rebounds, 4.9 assists, 51.9% sa field goals, at 37.6% sa 3 points. Eto si Jimmy Santos ang kaisa-isang slasher ng Warriors sa team na to. Kaso lang, na-injured pa last season. Naku po, torn ACL pa, matindi. Na-opera na to, unexpected daw. Makakabalik to mga December na o kaya mga January next year. So medyo matagal pa mga tol eh, no? Ang laki pa naman ang inaambag ni Jimmy Santos sa Warriors na to. Opensa tsaka depensa ang ambag nito eh. Hindi naman siya 3-point shooter talaga, pero malakas naman talaga to sa loob. Kaya tingnan nyo yung field goal percentage, ang taas eh, 51.9%. At malakas din kumuha to ng mga fouls. 7.6 na free throw attempts palagi na kukuha niya. Kung healthy lang si Jimmy Santos mga tol, tingin ko may chance talaga makapasok ng playoffs ang Warriors na to eh. Siguro makakain nila pang-6 hanggang pang-8 sa standings eh. Pero kung wala si Jimmy Santos, naku po, asahan nyo maaga magbuburaki na naman tong Warriors na to. Ngayon sabihin! At yung backup na small forward nila na malamang maging starting small forward ngayong season kasi nga injured si Jimmy Santos, diba? Eto si Yashka Sports and Lenderborg. Rookie nila to mga to, 6'9", 250 pounds, ang laki na katawan. 23 years old na at siya ang 11th overall pick nitong nakaraang draft. Eto, NBA ready na talaga to mga to, Leno, kaya nga ito yung kinuha nila eh. Isipin nyo, mas matanda pa nga to kaysa kay Podjemas na 148 days. Samantalang si Podjemas, 3 taon na naglalaro sa NBA eh. Pero sa lahat ng players ng Warriors mga tol, dito talaga ako pinaka-excited sa lahat eh. Eto kasi point forward yung laro niya, tapos 6'9", ang tangkad eh, no? Maganda pa yung katawan, 250 pounds. Kapag ginawa ni Coach Kat dito, pinaglaro talaga niya to ng point forward, tingin ko, lalabas talaga yung laro nito sa Warriors eh. Pero kapag ang ginawa naman ni Coach Kat dito, ginawa lang niya tong spot up shooter, nako po, tingin ko hindi talaga gagaling tong batang to. Tingin ko kung point forward, posibleng mag-average to, 12 points, 5 rebounds, tsaka 5 assists per game sa rookie season pa lang niya sa NBA. Pero kung spot up shooter lang gagawin dito, nako po, baka 7 points per game lang magawa nito, sayang naman. Tapos sa starting shooting guard naman, syempre ang teacher's pet tsaka paborito ni Coach Kerr, diba? Si Podjemas, 6'4", 23 years old. Last season yung average nito, career high ha, 13.8 points, 5.1 rebounds, 3.7 assists per game, 45.5% sa field goals, at 37.1% sa 3 points. Eto, alanganin na ako dito ngayon kay Podjemas eh, kasi although okay naman talaga yung scoring niya, pero sa depensa, butaw din tong hayop na to eh. Isipin nyo mabuti yun mga tol. Eto yung katandem ni Best Shooter Santa sa perimeter, nabutaw din sa depensa. Paano ngayon yung perimeter defense? Wala eh. At eto si Podjemas, nasa dulo na siya ng rookie contract niya ha. Ano tingin niya mga tol? Bibigyan kaya ito ng Warriors na extension o hindi? Ang sabi pa sa balita, ang expectation daw dito, bibigyan daw to ng Warriors ng contract extension na worth 22 million hanggang 24 million annually. Ang laki ata yan ah. Tingin ko mga 10 million hanggang 15 million pwede na yan eh. Kasi sabi ko nga, wala naman depensa yung hayop na yan eh. Kesa dito kay Podjemas, mas gugustuhin ko makakuha yung Warriors na isang legit na 3&D player na shooting guard. Pero malamang ikikip ng Warriors to eh, no? Para kapag nawala na si Best Shooter sometimes, meron sila ipapalit. Kung ako sa Warriors, pag pangit yung record nila ng February, i-trade ko na lang kagad tong hype na to, kagad may value pa to eh. Tapos pamalit nila shooting guard naman si Moses Moody na minsan ginagawa din nilang starter. 6'5 na 24 years old. Last season maganda yung nilalaro nito mga tol bago na injured ha. Matindi yung injury nito. Nako po, in-stretcher pa nga to eh, no? Left knee injury at hindi pa alam kung kailan to makakabalik. Last season yung average ito career high 12.1 points, 3.3 rebounds, 1.6 assists, 44% sa field goals at 40.1% sa 3 points. Nice! Career high niya yung 3 points percentage na yan ha. Eto mga tol, 3&D player to, pero hindi talaga siya ganun kabilis eh, no? Kapag mabibilis yung guards na binabantayan niya, naiiwanan siya minsan eh. Pero masipag naman to, tsaka magaling dito sa mga catch and shoot. Tapos magaling din to sa right corner. Tumira to sa right corner, 30 out of 60, 50%. Kaya madalas talaga makikita mo to sa mga corners eh. Ngayon, nasa second year siya, na 3-year contract niya, na $37.5 million. At tingin ko kung magre-rebuild ang Warriors next year, mga tol, malamang makakasama doon. Ito si Moody, alas na siguro kung hindi maganda yung recovery niya sa injury niya. Kasi sabi ko nga kanina, knee injury yun mga tol. Nako po, kapag knee injury kasi, bumabagal tsaka umihina talaga yung player eh. So wag kayong mag-expect na pagbalik nito, kagaya pa rin ito ng dati. Malamang hindi na. Commercial, pasok! Tapos, eto na ang pinakakantay nyo. Sa point guard, syempre, ang pinakabaldog kasi pinaka-shooter pamisa-misa sa buong NBA. Si best shooter sometimes. 38 years old na ang baldog kasi 38 years old na. 17 years na sa NBA. At last season, 43 games lang ang nilaro niya. 26.6 points, 3.6 rebounds, 4.7 assists, 2.8 turnovers, 1.1 steals, 46.8% sa field goals, 39.3% sa 3 points, at 92.3% sa free throw. Nice! Tumaas ng konti yung puntos niya, pero bumaba naman
yung mga assist niya. Eto mga tol, no? Eto yung pinaka-importanting detalye dito kasi nasa last year na ng kontrata niya si Best Shoot of Sometimes at wala pang binibigay na extension sa kanya ang Warriors. Kaya yun, meron to yung ipapabalita, baka i-trade na lang daw to ng Warriors ngayong season Pero tingin ko hindi mangyayari yan mga tol at tatapusin na lang niya yung career niya sa Warriors syempre. Wala kasing sense kung aalis pa siya rito no? Mukhang hindi pa rin bumababa yung laro niya ha. Shooter pa rin paminsan-minsan at malakas pa rin talaga yung Chambas yung stamina So tingin ko, this season malamang 25 points per game pa rin yung magiging average nito. At titira pa rin to ng around 11 na 3-point attempts per game. Tapos nasa 39% pa rin siguro yung 3-point percentage niya. Pero again, as usual, mahihina pa rin sa depensa. Putos yung depensa to no? Wala ka naman magagawa dyan kasi nga mali ito, 6'2 lang to Pwede pa siguro to, mga 3 to 4 years pa, makakashoot pa rin to. Basta screenin nyo lang palagi, siguro mga 10 player yung gamitin yung mga screen para makashoot pa to. Tapos yung backup point guard naman nila, si Quickmet de Anthony Melton, 6'2 na 28 years old at 8 years na naglalaro sa NBA. Last season, ang average ito, 12.3 points, 3.2 rebounds, 2.6 assists, 1.6 steals, 40.7% sa field goals at 29.4% sa 3 points. Ang baba ng percentage no? Yan yung problema dito kay Quickmet, mga tol. Baldog na nga sa ating point guard, tapos baldog ba yung pamalit Pero at least, eto may depensa naman to ha. 6'2 lang to, pero okay naman to dumipensa. Pero tingin ko rin dito, dapat siguro, palitan na nila to no? Hindi bagay yung skills niya sa laro ng Warriors. 29.4% lang sa 3 points, ang baba Pero meron naman to sa laksa kumpara to sa ibang players nila. Tingin ko siguro matitrade lang to pagdating ng February Tapos ito yung iba pang players ng Warriors mga tol ha. Si Gary Payton na pabalita, pumirma na to ng 1 year veteran minimum na contract, $3.9 million. At si Richard Gomez naman, nasa second year na siya ng 4 year contract niya. Tapos si Iyake nasa 2 way contract naman. Si Charles Basi Valdez naman, merong 1 year $2.8 million na kontrata. O teka lang, baka nagtataka kayo ha. Bakit parang may kulang ata ha? Kasi mga tol, wala na kasi si Myboy Quinton Post Office. Nasa Memphis Grizzlies na 3 year $30 million contract yung nakakuha niya. Restricted na free agent to mga tol ha. Pero hindi tinapatan ng Warriors yung offer ng Grizzlies kasi mas gusto nila si Boss Al na Thunders na kaysa dito kay Myboy. Tapos wala na rin si Pat Spencer Reyes, nasa Phoenix Suns na 2 way contract yung nakuha niya. At wala na rin si Vincent Carey, unrestricted na free agent na. Tapos walang bagong player ang Warriors no? Yung rookie lang nila, yung bago nila si Access Sports and Lederberg O diba, ang galing-galing talaga ng GM ng Warriors no? Injured si Moody, injured si Butler, pang-10 sa standing last season. Tapos same line na pa rin yung ginawa. Nawala pa si Quinton Post Office. Ang galing! Asahan nyo malamang play-in spot na naman tong Warriors na to. Ngayon nyo sabihin! Okay na pang imakas, malay kayo mga hita ng GM ng Warriors.